Kinumpirma ng Embahada ng Estados Unidos sa Maynila ang U.S. Task Force Ayungin. Sa isang mensahe, sinabi ng U.S. Embassy na ang Task Force Ayungin ay nagpapalakas sa koordinasyon at interoperability ng alyansa ng United States at Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa puwersa ng Estados Unidos na suportahan ang sandataang lakas ng Pilipinas sa mga aktibidad nito sa South China Sea. Sa pahayag ng Joint U.S. Military Assistance Group o JUSMAG Public Affairs Office, sinabi nito na ang trabaho ng mga sundalong Amerikano sa Palawan ay magbigay ng technical assistance sa pamamagitan ng information sharing. Pinalalakas dito ang kakayahan ng mga Pilipinong sundalo sa maritime domain awareness na mahalaga sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at aktibidad sa West Philippine Sea. Una nang inihayag ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III ang tungkol sa pagkakaroon ng sundalo ng Amerika na bahagi ng isang task force na nakapangalan sa isa sa mga pinagtatalo ng bahura sa West Philippine Sea. Sa kanyang post sa social media na X, sinabi ni U.S. Defense Secretary Austin na binisita niya ang Command and Control Fusion Center na nasa Western Command Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Palawan. Nakausap niya dito ang mga sundalong Amerikano na bahagi ng U.S. Task Force Ayungin. Pinasalamatan niya ang mga ito sa kanilang sakripisyo alang-alang sa alyansa ng Amerika sa rehiyon. Walang nabanggit ang opisyal kung para saan ang military task force. Ngunit kapansin-pansin na nakapangalan ito sa Ayungin Shoal, isa sa mga bahura sa West Philippine Sea na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Kasama ni Austin sa pagbisita sa AFP Westcom nitong Martes, sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Sa kanilang pagbisita sa Western Command, isa sa ininspeksyon nila ang drone boat na galing sa Amerika, ang unmanned surface vessel na magagamit sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Sa kabila ng napipintong pagpapalit ng administrasyon ng Estados Unidos, tiwala si Teodoro na matatanggap pa rin ng Pilipinas ang $500 million na military aid na ipinangako ng Amerika. Presidente, kung ano ang mangyayari after January, hindi ko alam. Pero kumpiyansado pa rin ako dahil pareho naman ang mga interest natin, hindi nagbabago ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.